Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Huling araw ng trabaho para sa marami kaya dagsana sa iba't ibang terminal, pantalan at paliparan ang mga biyahero ngayong Semana Santa. Doble ang pag-iigpit, lalo't sa ilang airport, daan-daang basyo ng bala at live ammunition ang nakumpiska. May mga nahulihan din ng iligal na droga at drug paraphernalia. Ang sitwasyon sa NAIA silipin sa live na pagtutok ni Salima Refran. Salima! Mel, Vicky, Emil, marami ng mga pasahero dito sa departure area ng NAIA Terminal 3. Katunayan ay mahaba na yung pila dun sa mga check-in counters para sa evening flights ngayong Miyerkules Santo. Kaya naman ang mga otoridad nagpaalala sa mga pasahero, wag yun na pong dadalhin yung mga pinagbabawal tulad na lamang ng mga patalim, baril, anting-anting na mga bala o kaya mga basyo nito. Katakot-takot po na perwisyo at abala ang mararanasan ninyo. Naka-heightened alert ang mga otoridad sa lahat ng paliparan sa bansa ngayong Semana Santa. Sa Puerto Princesa Airport, isang babaeng pasahero ang nakumpiskahan ng 2 magazine ng M16 na naglalaman ng 65 live ammunition. Hindi na siya pinayagang sumakay ng kanyang flight pa Maynila kahapon. Ayon sa Office for Transportation Security, 200 basyo ng bala at live ammunition ang nakumpiska sa mga pasahero sa lahat ng paliparan simula noong linggo. Bawal po yon at maantala ho kayo kapag magdala pa rin ho kayo yung mga bala na gagamitin sa anting-anting, kontra-usog, mga ganon, kahit isa lang po yan. Yung mga empty shells na nakukuha natin, even yung live ammunitions na nakukuha natin, pinoprofile natin yung mga taong nakukuhanan natin yan. And then after profiling, check natin kung ano yung reason nila why they are in possession of those ammunitions. 13 cartridges naman ng liquid marijuana at 3 piraso ng drug paraphernalia ang nakumpiska sa isang pasahero sa NAIA Terminal 2 noong Lunes. Na-detect sa scanners ang kahina-hinalang mga bagay sa bagahe na nakumpirma naman ng inspeksyonin ng K9 unit at ng PDEA. Na-inquest na ang nasabing pasahero para sa paglabag ng Dangerous Drugs Act. Alas 4 ng hapon na magsimulang kumapala ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Ito na ang evening rush para sa mga biyahe ngayong Miyerkules Santo. Pero ang pamilya ni Andrew, kagabi pa nasa terminal para sa biyahe ngayong gabi pa Jensen. Iuuwi na raw niya doon ang pamilya mula Pangasinan dahil sa hirap ng buhay ngayon. Inagaan lang po namin dahil hindi po alam kasi traffic po, baka mahuli po kami sa flight. Kaya maaga pa kaming umalis sa Pangasinan. Ganun nangyayari, taas na ng bilihin ngayon. Yung bigas, saka diesel, ganun, taas na ng presyo. Biyaheng Boracay naman si Daniel at kanyang mga senior na magulang. Pinaghandaan at pinag-ipunan raw nila ito. 70th birthday ng mother ko. Kaya po titreat po ako po siya. Ayun na lang po namin yung mga hotels na may mababang rates po. Saka po yung mga restaurant na sulit po kapag kinainan. First time going to Boracay. Masaya. Kasi nasunod din yung dream ko na makapunta doon. Si Transportation Secretary Giovanni Lopez, lumipad pa probinsya sakay ng isang budget airline. May ginagawa na raw ang pamahalaan para maibsa ng epekto ng krisis sa Middle East at pagtaas sa mga produktong petrolyo. Parati natin pinapaalala na planuhin mabuti at maaga ang pagbabiyahe sa mga ganitong panahon ng Semana Santa. Sa mga susunod na araw, kung magtataas man ang ating pamasahe pagdating sa airfare natin, I think ay minimal lang po. Kasi meron naman mga government interventions. So I think yung mga ticket na nabili na ay matutuloy pa rin ang mga pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Pinayagan man ng Civil Aeronautics Board ang hiling ng mga airline na iakyat sa maximum na Level 8 ang fuel surcharge ngayong Abril. May discount naman na binigay ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa passenger fees at landing at take-off fees ng mga aircraft. Starting today, nagbawas naman kami ng passenger service fee, 50%. At yung tinatawag na landing and take-off fees sa mga airlines, binawasan na rin ho sa order ni
Secretary Banoy na gawing 50% ang discount para at least makabawas doon sa cost ng ticket ng mga pasahero. Ang Bureau of Immigration nagdagdag naman ng mga kawani para tumulong sa dami ng mga pasaherong palabas at papasok ng bansa. Pumalo na sa 112,000 ang daily average ng mga outbound at inbound passengers sa 3 terminal ng NAIA ngayong Semana Santa. Nagsasabay din po ito ngayon sa mga nagpupunta ng bakasyon, umaalis sa ating bansa at nagsisidatingan sa atin. At kasabay din po nito, alam po ninyo, meron tayong repatriation ngayon na nangyayari. Kaya we are actually deploying more people sa ating mga primary inspections. At the same time din po, meron tayong sa secondary inspection. Vicky, ayon sa new NAIA Infrastructure Corporation, kahapon pumalo na sa 142,000 ang mga pasahero sa 3 terminal ng NAIA. Inaasahang lalaki pa ang bilang na yan ngayong gabi at bukas ng madaling araw. Yan muna latest mula nga dito sa NAIA Terminal 3. Vicky. Sa Lima, ano yung proseso sa mga pasaherong mahuhulihan ng bala? Hindi na ba sila papayagang makasakay sa eroplano o bumiyahe kahit ang dahilan ay para sa proteksyon o anting-anting lang? Alam mo, Vicky, bawal na bawal kasi talaga yung mga anting-anting na bala o kaya mga basyo. Sila po ay dadaan sa proseso ng profiling at interview at assessment po ng PNP. Doon aalamin kung katanggap-tanggap o kaya kumbaga justified yung pagkakahanap o pagkakadala nila ng mga anting-anting na yan. At kung satisfied ang PNP, sila ay papayagan na makasakay naman doon sa kanilang flight. Pero kung hindi, maaari silang maharap doon sa reklamo na illegal possession of firearms, ammunitions, and deadly weapon. Vicky. Napakalaking hassle yan. Mabuti iwanan na lang sa bahay. Sa Lima, unang araw ngayon ang pagtataas ng airfare dahil nga sa fuel surcharge sa mga flight. Nakaka-apekto na ba yan sa dami ng mga pasahero sa NAIA o hindi naman dahil mas maaga nila nabili yung mga ticket nila? Alam mo, Vicky, sa ngayon marami talaga yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Yan ay dahil ang mga pasaherong ito, nabili na nila yung ticket bago pa man yung pagtaas ng fuel surcharge. Pero inaasahan nga na sa mga susunod na linggo o yung mga flights na mabibili mula ngayong araw ay magkakaroon ng bahagyang pagtaas na sa pasahe. Pero ayon naman kay Secretary Banoy Lopez kanina ng Department of Transportation, inaasahan nilang maliit lang naman daw yung pagtaas na yan dahil nga sa mga interventions ng pamahalaan gaya na lamang ng discount sa passenger service fee at dun sa landing at take-off fee. Vicky. Okay. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.